Paano mo lalabanan ng isang sundalo kung hindi siya namamatay? Sila ay immortal, matagal nang nabubuhay, matagal nang nakikipaglaban. Pero ngayon ay may bagong kalaban, mas malakas, mas mapanganib, at walang awa. Kapag ang tiwala ay nasira, sino ang magiging kakampi mo? Ito ay hindi lang laban para mabuhay, ito ay laban para sa lahat. Ito ang Tagalog recap ng pelikulang Ang pelikula ay nagsisimula sa eksena sa gitna ng dagat kung saan, isang misteryosong babae ang nagpalaya sa nagngangalang Queen, na nabilanggo ng napakahabang panahon sa ilalim ng dagat. Samantala, ang team ng Old Guard ay nasa isang operasyon para pigilan ang nagngangalang Conrad sa pag-deliver ng mga armas. Si Nile ay nakamonitor naman mula sa labas, habang ang ibang miyembro ng team ay pumasok sa gusali. Nagkaroon ng bakbakan sa compound. Sina Joe at Nikki naman ay nagnakaw ng kotse para linlangin ang mga gwardya. Sina Andy at James ay pumasok sa gusali habang nagkakagulo pa sa labas. Habang nakikipaglaban, napag-usapan nila ang isang maselang katotohanan na hindi na sila mga immortal. Sa labas, sina Joe at Nikki ay abala sa habulan gamit ang mga ninakaw na sasakyan. Kasabay nito, si Nile ay dumating sakay ng speedboat at pumasok sa gusali at nakipaglaban siya sa mga gwardyang bumabara sa kanyang daan. Biglang lumitaw si Conrad, binaril si Nile, pero mabilis siyang gumaling at tumalon sa balcony, kung saan naroon sina Andy at James at ipinabatid niya na nasa taas si Conrad. Sa labas, patuloy ang matinding habulan, at sinabi ni Joe kay Nikki na tumalon siya sa sasakyan. Nasaktan si Nikki, ngunit mabilis siyang gumaling at itinulak ang isang gwardya sa bangin. Tumakbo sila, pero nagkaroon ng aksidente at bumagsak sila sa bangin. Sina Andy, Nile, at James ay natagpuan si Conrad sa itaas, pinaputukan nila ito ng sabay-sabay hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng misyon, kinuha ni Nile ang isang armas at sinabi ni Andy na bagay ito sa kanya. Dito nga ay matagumpay ang misyon at nakolekta ng CIA ang mga armas. Di nagtagal, habang nagdiriwang ang grupo, nakatanggap si James ng tawag mula sa CIA na sinasabing hindi pala si Conrad ang tunay na buyer, isa lang siyang proxy para sa isang babae. Nang ipinakita ang larawan ng babae, kinilala ito ni Nile na mula sa kanyang panaginip, kung saan nakita niya ito sa isang sinaunang library kasama ang isang lalaki. Dito nga, pinangako ni Andy na aalamin nila ito. Samantala, sa Paris, lasing na dumating si Booker sa kanyang apartment. At doon, natagpuan niya si Queen sa kanyang kwarto. Samantala, naghiwa-hiwalay muna ang grupo ng Old Guard para magbakasyon, ngunit sinabi ni Andy kay James na sumama sa kanya dahil kailangan niya ito. Si Joe naman ay humiling na mapag-isa, pero kinutoban si Nikki kaya sinundan niya ito kasama si Nile. Sa safe house ni Queen, kung saan naroon si Booker, tinanong siya nito kung nasaan si Andy. Pero sinabi ni Booker na naka-exile siya at wala siyang contact kay Andy. Nang dumating si Joe sa gusali na tinitirhan ni Booker, ay inabutan niya roon sina Nile at Nikki. Nadismaya sila kay Joe dahil di nararapat na makipagtagpo siya sa taong naka-exile gaya ni Booker. Ngunit sinabi niyang nag-iisa na lamang si Booker. Nang lumabas si Nile, sinabi niyang wala na si Booker at may bakas ng dugo sa dingding. Tinawagan nila agad si Andy ngunit napunta ang tawag sa voicemail at nagmadali silang bumalik. Samantala, si Andy at James ay dumating sa isang secure na lokasyon, kung saan nakipagkita sila kay Tuha, ang lalaking nakita ni Nile sa kanyang panaginip. Sa loob, tinanong ni Andy kung sino ang babaeng kasama niya na nakita sa panaginip ni Nile, at ginangit niya rin ang nadiskubreng ripple effect ni James. Nang dinala sila ni Tuha sa isang library ng mga immortal, doon, ipinahayag ni Tuha na may isang bakanteng espasyo sa lalagyan ng aklat, dahil ninakaw ito ng unang immortal na si Discord. Ang mga aklat na ito ay naglalaman ng kasaysayan ng grupo ni Andy. Ayon kay Tuha, si Discord ay naroon noong araw na mahuli si Andy at Queen mula sa mga taong nagtapon sa kanila sa dagat. Sinabi rin ni Tuha na matapos iligtas si Andy ay nagtago siya upang magsaliksik at si Discord naman, lumayo at nagpayaman upang hindi mangamba sa mga taong gusto silang usigin sa loob ng maraming siglo. Dito na nga tinanong ni Andy si Tuha kung ano ang pakay ni Discord sa grupo nila. Pero sinabi lamang ni Tuha na hindi niya ito alam. Tahimik munang nag-isip si Tuha, bago inamin ni Andy na nawala na ang kanyang pagiging immortal. Gulat na gulat si Tuha sa revelasyong iyon. Pagkatapos nito,
Inaya siya ni Andy na sumama sa kanyang grupo para alamin ang tunay na balak ni Discord. Sa safe house, ipinakilala ni Andy si Tuha sa grupo. Medyo nasaktan ang mga kasama niya na hindi sila nasabihan na may isa pang immortal. Agad namang inako ni Tuha ang sisi. Hiningi raw niya kay Andy na huwag munang ibunyag ang kanyang pagkatao. Pagkatapos, sinabi ni Nile na may nangyaring masama kay Booker. Inamin din niya na matagal nang kinakausap ni Joe si Booker ng patago. Doon na nagsimulang magduda ang grupo na baka may kinalaman si Discord. Di nagtagal, tumawag si Booker kay Joe na gustong magpasundo kaya agad na umalis sina Joe at Nikki para sunduin siya. Pagbalik nila sa safe house, dito inamin ni Booker na bumalik na si Queen. Kinabahan si Andy at binigay ni Booker sa kanya ang isang bote na may lamang sulat na imbitasyon para hanapin ni Andy si Queen. Dito nga ay nagdesisyon si Andy na puntahan si Queen. Tumutol si Nile dahil mapanganib ito. Pero dahil higit sa 1,000 taon na silang magkasama, hindi na siya mapipigilan kaya sumama naman si Nile bilang proteksyon. Habang nasa biyahe, huminto sila para magpahinga. Nakatulog si Nile sa kotse at si Andy naman, pumunta sa CR para maghilamos. Doon na siya baynalikan ng mga alaala. Ito ang araw ng pagtakas niya, at pagtangkang pagkitil sa buhay ng taong nagpahiwalay sa kanila ni Queen. Pero nakita niya si Queen doon, at mahinahong pinigilan si Andy at sinabing hindi masamang tao si Andy. Pagbalik niya sa realidad, dumating si Nile, at dito inamin ni Andy ang takot niya na baka hindi na siya makilala ni Queen, o baka siya mismo ang di na makilala ang dating kaibigang si Queen. Nagulat si Nile. Ngayon lang niya nakitang ganoon si Andy. Kinabukasan, nasa Rome, Italy na sila. Dumiretso naman si Andy para makipagkita kay Queen habang sinusundan siya ni Nile mula sa malayo. Habang naglalakad si Andy, napansin niyang nakabantay ang ibang miyembro ng kanyang team sa paligid. Hanggang sa wakas, matapos ang higit 500 taon, nagkita na sila ni Queen. Humingi ng tawad si Andy, pero masasakit na salita ang isinagot ni Queen habang ikinukwento ang kanyang paghihirap sa ilalim ng dagat, kung saan bawat segundo ay umaasa siyang ililigtas siya ni Andy. Tinangkang kumbinsihin ni Andy si Queen na bumalik sa kanya at makipaglaban kasama ang kanyang team. Pero ayaw ni Queen, ayaw na raw niyang ipaglaban ang mga mortal. Dahil di niya makalimutan kung paano siya pinabayaan ng mga ito noon. Umalis si Queen, sinundan naman siya ni Andy. Samantala, nakita ni Nile si Discord sa paligid. Habang papalapit si Andy kay Queen sa isang eskinita, bigla siyang inatake nito. Matindi ang laban. Sa gitna nito, binanggit ni Queen na ibinigay niya ang kwintas na suot ni Andy sa babaeng mahal niya noon at hindi si Andy ang babaeng iyon. Nang biglang dumating si Nile, at sumigaw na naroon na si Discord at hinabol niya ito, pero tinangkang pigilan siya ni Andy. Dito napansin ni Queen na si Nile at Andy ay parang may relasyon. Nang maabatan ni Nile si Discord sa lumang simbahan, tinanong niya si Nile kung paano niya natitiis ang gawain ni Andy na nagpapanggap na Diyos. Sumagot naman si Nile na hindi kami nagpapanggap na Diyos at tumutulong lang kami. Sinabi rin ni Discord at may revelasyong binitawan, na si Nile ang huling immortal na isisilang na may malakas na kapangyarihan at nakatakda silang dalawa na maghari sa mga mortal. Hindi sumang-ayon dito si Nile. Dito na nga ipinakita ni Discord ang kambal na marka nila sa braso ni Nile na nagpapatotoo sa mga sinabi niya. Pagbalik sa safe house, sinabi ni Nile sa mga kasamahan ang napag-usapan nila ni Discord at di din sila makapaniwala. Samantala, nagulat naman si Tuha nang malaman niya kay Booker na sinaksak pala ni Nile si Andy noong unang araw na magkita sila. Dito nga ay naalala niya ang isang lumang alamat na natuklasan nila ni Discord noon na kapag nasugatan ng huling immortal ang sinumang immortal ay maaaring mawala ang kapangyarihan itong maging immortal. Dito rin ay napagtanto niyang ito na siguro ang plano ni Discord na gamitin si Nile para tanggalan ng kapangyarihan ang iba pang immortal. Binanggit niya rin na may isa pang paraan para ipasan ng isang sugatang immortal ang kanyang immortalidad sa iba, basta ito ay taos-pusong ibibigay, bago man ito tuluyang mawala, kung saan, baka posibleng maging immortal muli si Andy. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Booker si Andy at sinabi na kapag natapos na ang gulo dahil kay Discord, kusa na siyang aalis. Samantala, nakipagkita si Queen kay Discord. Inamin niyang gusto niyang magdusa ang mga immortal at ang mundo, kaya agad silang tumungo sa Serpong Nuclear Facility sa Indonesia, kung saan tahimik silang pumasok sa pasilidad at itinumba ang mga gwardya kasama ang team ni Discord. Kinabukasan, hinamon naman ni Booker si Nile na mag-spar gamit ang espada. Nakita naman ito ni Tuha mula sa bintana at lumabas para sabihan si Booker na hindi pa siya handa sa plano nito. Ngunit hindi ito pinansin ni Booker at itinuloy ng dalawa ang duelo kung saan nasugatan nga si Booker na agad na nagtungo kay Andy.
Para gamitin ang alibay na huhugasan niya lang ang kanyang sugat. Dito nga ay tinitigan niya si Andy at umaasang baka kusang lumipat ang kanyang immortalidad. Kinagabihan, ipinatawag ni James ang buong grupo sa library. Dito ay ipinakita niya ang CCTV footage kung saan may bomba na itinanim sa nuclear facility sa Indonesia na kagagawa ni na Discord at Queen na kayang pumatay ng 10 milyon tao. Naglagay din sila ng shaped charges bomb sa paligid ng pasilidad na pwedeng makaparalisa sa kapangyarihan ng mga immortal. Hinala ni Nile, patibong ito para sa kanila. Pero para kay Andy, kailangan nilang pigilan ang dalawa kahit anong mangyari. Pagdating nila sa pasilidad, naghiwa-hiwalay ang grupo. Si James naman ay nanatili sa surveillance van. Habang naglalakad, nadiskubre ni Nile ang isang bomba at na-deactivate niya ito. Maya-maya pa, nakasalubong nila ang elite team ni Discord at nagsimula ang mano-manong labanan. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Tuha, Joe, at Nikki ang control room. Samantala, natamaan naman si Andy ng shape charge mula sa isang elite assassin. Tutulungan na sana siya ni Nile ngunit maging siya ay nasabugan din ng isa pang shape charge bomb na nahulog at naipit sa guho. Nakabawi naman agad si Andy at agad na itinumba ang assassin. Sa kabilang banda, inutusan ni James si Tuha na i-override ang firewall. Ngunit naisip ni Tuha na ito na ang patibong ni Discord na paghiwa-hiwalayin sila para isa-isang tapusin. Balik kay James, kung saan biglang may naramdaman siyang kalaban sa labas ng van, kung saan ay inambush siya. Sa loob ng pasilidad, nawalan ng malay sina Tuha, Joe, at Nikki matapos ma-expose sa nitrogen gas, at nang mawalan ng malay, iginapos sila at isinilid sila sa mga body bag at tinangay. Sinubukan naman tawagan ni Andy ang grupo niya pero walang sumasagot, kasabay din nito sinugod siya ng mga kalaban, pero agad na dumating si Booker at tinulungan siya, nakipag-barilan sila, hanggang nakarating sila sa isang silid. Sa loob, napatingala si Andy. May kumikislap na security camera sa kisame. Kasabay nito, napansin ni Booker na nagsisimulang gumaling muli si Andy. Pero tumigil si Booker. Sa kanyang mga mata, may bigat. Ibinigay na pala niya ang immortalidad kay Andy. Hindi makapaniwala si Andy, pero wala nang oras para magtanong dahil dumagsa ang mga kalaban. Bago tuluyang magsara ang pinto, lumabas si Booker. Sa labas, sinalubong siya ng mga kalaban. Lumaban siya ng buong tapang hanggang sa huling hininga. Sa ibang bahagi ng pasilidad, nagising si Nile. Naglalakad sa dilim, hinahanap ang mga kasama. Pero si Queen ang una niyang nakasalubong. Nagkatinginan sila at biglang sumiklab ang matinding laban. Nasugatan ni Nile si Queen at doon niya napagtanto, hindi na siya gumagaling, isa na siyang mortal. Biglang dumating si Discord, may hawak na palakol. Isang malakas na hampas, tumama sa dibdib ni Nile. Bumagsak siya, at duguan. Samantala, si Andy ay patuloy na gumagala sa pasilidad. Hanggang sa makita niya si Queen, nakaupo sa tabi ng bomba. Sugatan, nanginginig ang daliri sa ibabaw ng trigger. Tahimik ang paligid. Walang salita. Pero sa mata ni Queen, may tanong, ito ba talaga ako? Sa huli, hindi niya pinindot ang bomba. Kasabay nito, biglang narinig ni Andy ang ugong ng helicopter sa taas. Tumakbo siya palabas, tumalon, at binangga si Discord sa ere. Pagbagsak ng helicopter, naglaban sila. Sa gitna nito, napansin ni Andy na hindi na gumagaling sa kanyang sugat si Discord. Hindi na siya immortal, walang kapangyarihan, walang immortalidad. Dito na nga sinabi ni Discord ang kanyang tunay na plano, ang mabawi ang kanyang immortalidad gamit si Nile. Sa huli, natalo si Andy. Si Discord naman ay tumakas at naglaho sa dilim. Lumipas ang ilang araw, sa isang tagong lugar, tahimik na nagsasaliksik sa library ni Tuha si Andy ng kasaysayan ng mga immortal at nasa tabi niya si Queen. Magkasama silang naghahanda para sa susunod na hakbang, hanapin ang huling miyembro ng grupo. At dun nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa ating channel, at kung nagustuhan mo ang recap ng pelikulang ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na mga video.